Nandito kami sa gitna ng kabundukan. May ilog sa gitna nito at nabiyak ang lupa. So dito namin nakita yung mga fossils dito sa mga bato na to. So ibig sabihin yung mga fossils ng shell na aming natagpuan ay galing dito mismo sa loob ng mga bundok na to. Yan, isa lang ang ibig sabihin niyan. So maaaring itong mga seashells na nakita natin ay galing sa ilalim ng karagatan. Diba? Naniniwala ba kayo ng Pilipinas ay dating nasa ilalim ng dagat? So ito na yon. Ito ang mga pagpapatunay. Isa sa mga pagpapatunay na ang ating bansa noon, nung mga panahon pa ng mga dinosaurs malamang, ay nasa ilalim pa ng karagatan. So naniniwala na tayo ngayon na itong bahaging ito ng Lasam ay maaaring galing sa ilalim ng dagat. Milyong taon na ang nakalilipas. Kasi kung makikita natin, embedded dito sa mga batong ito ang mga shell na matatagpuan lamang sa dagat, sa karagatan. Ito, yung mga yan, yung mga gastropod shells na yan. At ito, kung titingnan natin, isang shell na naman na makikita sa karagatan. So, paano napunta dito yan? Ayan, So, galing dagat ito. Meron bang ganitong shell sa lupa? So galing ito sa kailaliman ng dagat. Isang kakaibang shell to. Talagang kakaiba ang history. Ito, matik yan, agurong yan. So talagang sa semi-aquatic yan. Makapagtataka na merong mga sinaunang shells dito na embedded o nakalagay sa mga bato. So maaaring libo-libo o milyong taon na rin ang mga ito. Kasi paano napunta ito sa mga tuktok ng kabundukan kung ito ay hindi galing sa karagatan. Ayan ang lalaking mga shell, mga bivalves, mga gastropods. So ayan, may mga fossils dito sa bahaging ito ng Peru, dito sa Viga and Peru actually, dito sa kabundukan. So paano nagkaroon ng mga shells dyan? Mga fossils. So hindi na natin makita ngayon yung mga living specimens ng mga ganitong shell. Ibig sabihin makaluma na to. Yan diba? Antigo, prehistoric. Maganda sana kung meron tayong mga kasamang eksperto sa paleontology at biology para makita kung anong uri ng mga shell ito. Matagal na ang mga shells na ito, itong mga fossils na yan. At ito naman maliwanag na agurong to. Fossil ng isang agurong. So posible ba na meron ding shell maiden site dito sa Lasam? Malabo kasi itong mga shell na nakita natin ay hindi naman na mga tulad ng mga kinakaing shell na matatagpuan dito sa Cagayan River. So nung mga sinaunang panahon, ganito kalalaki yung mga agurong na matatagpuan dito sa Lasam. So ibig sabihin, prehistoric ang mga ito. Diba? Diba? Ganyang kalalaki ang mga sinaunang nilalang. Hindi mga pangkaraniwang mga nilalang ito na matatagpuan dito sa Peru. Galing dagat. Tulad nito. Yan galing sa dagat yan. So ibig sabihin lamang na ang bahaging ito ay minsan nang nalubog sa dagat. So nakapagtataka na talaga na merong mga shells dito. Kakaibang shells na hindi naman natin makikita ngayon. So ito ang mga remnants lamang ng mga sinaunang shells na maaaring nabuhay ng mga panahong wala pa ang tao. Yan banga nga makaluma itong mga to. Prehistoric. Nakakamangha talaga itong mga fossils na nakita natin dito sa isang ilog dito sa Peru. Ayan ito kasi ay galing sa mga nabiyak na bahagi ng bundok. Yan itong mga shell na to ay prehistoric at maaaring mga extinct na uri ng mga nilalang ito, mga shellfish. Yan saan ka pa nakakita ng ganyan na buhay? Wala na. So, ibig sabihin mga prehistoric ito. Mayaman din talaga sa history ang Lasam yan Itong mga fossils na to galing talaga dito sa mga bato na nabiyak mula sa mga kabundukan dito sa Peru. So ibig sabihin natibag siya at na-reveal yung mga fossils galing sa ilalim.
ng mga bundok. Meron tayong nakitang isang fossil ng isang seashell dito sa gitna ng kagubatan. So embedded siya sa isang uri ng bato. So hindi natin alam kung anong uri ng fossil ito or anong uri ng nilalang, pero maliwanag na isa itong species ng isang shell, no? So fossil, ibig sabihin matagal na siguro to. Hindi natin alam kung milyon-milyong taon na to. Pero 'di ba? Ibig sabihin ang mga fossils ay they contain history from the past.